Akala ng mga stepdaughters ko, papayag akong sa sahig matulog ang anak ko. Hi, I'm Venture. Call me Mommy Jolly from Tarlac. Bilang nanay, masakit at mabigat pa rin sa pakiramdam yung nangyari. Ang alam ko lang, tama ang ginawa ko kahit magalit pa ang lahat. Married na ako kay Pucholo, isang supervisor sa mall. 10 years na kaming magkasama. Bago kami ikasal, malinaw na ang lahat. May dalawang anak siyang babae sa una niyang girlfriend, 19 at 21 years old na ngayon. Ako naman, may isang anak na babae, si Sheshe, 18 years old na ngayon. Walang kompetisyon, walang kanya-kanya. Ganon ang usapan namin, pamilya dapat. Nakilamay lang kami sa Tondo noon, sa pinsan ng asawa ko. Hindi kami totally close sa kamag-anak niyang yun. Nakiusap lang ang mother-in-law ko na pumunta at bumisita kami kahit papaano. Dahil pagod lahat after ng lamay, nagdesisyon kaming mag-check-in muna sa Winford Resort para makapagpahinga. Ako ang nag-book ng rooms, hindi tipid version ang room ng mga anak ko at deluxe double room yon. 2 kama para sa 3 bata at isang room para sa amin ng asawa ko. Simple lang, walang dapat issue. Fast forward, bandang 12 AM, may tumawag sa akin, si Sheshe. Doon pa lang sa tawag niya, kabado na ako. Sabi niya, pinatulog daw siya ng mga stepsisters niya sa baba ng bed. Binigyan lang siya ng isang unan at walang kumot. Tapos, sinabihan siyang sa sahig na lang matulog. Tinanong ko agad kung bakit. Sagot niya, kasya lang daw po yung kama para sa 2. Sa totoo lang, yung 2 kama na yun, kasya na yun sa 3 o 4 na katao. Tapos pinatulog pa siya sa sahig. Hindi ako naghintay ng umaga. Pinuntahan ko yung kwarto nila. Kinausap ko yung 2 stepdaughters ko. Hindi sila galit, hindi rin nahihiya. Para bang normal lang, para bang may invisible agreement na ganun talaga. Paulit-ulit silang nagsalita pero walang maayos na paliwanag hanggang sa nagkibit-balikat na lang sila at sinabi, mas okay ng ganito, mas comfortable kami. Nagmatigas sila sa akin kaya hindi na ako nakipagtalo. Sinabihan ko na si Sheshe na kunin ang mga gamit niya. Nang tanungin ng isa sa kanila kung saan kami pupunta, sinabi ko lang magbubuk ako ng hiwalay na room para sa anak ko. Thanks God, may available na room pa. Pagbalik ko sa kwarto namin ng asawa ko, gising na si Pucholo. Galit yung mukha niya. Nalaman niyang nagbook ako ng isang room para kay Sheshe. Sayang daw ang pera. Isang gabi lang naman daw. Kaya naman daw tiisin ni Sheshe ang sahig. Sabi ko sa kanya, seryoso ka? Sa sahig mo papatulugin ang anak ko? Palibhasa, hindi mo tunay na anak. Paano kung yung anak mo patulugin ko sa sahig? Responsibilidad kong alagaan ang anak ko. Ang sagot niya, pinapakita ko raw na may paborito ako sa kanila, na ginawa ko raw na mag-share ng kwarto ang mga anak niya habang binigyan ko ng sariling room ang anak ko. Doon ako napatingin sa kanya, wala kang karapatang mag-disagree kasi pera ko ang ginamit ko sa pag-book ng kwarto ng anak ko. Dinabugan niya lang ako at natulog ulit. Hanggang ngayon, hindi pa ako pinapansin ng mga stepdaughters ko. Kaya nagdesisyon akong lumayo muna kami ni Sheshe. Ayokong manatili sa iisang bahay na may ngiting pilit at galit na tahimik. Hindi ko alam kung maaayos pa to. Hindi ko pa rin kinakausap ang asawa ko hanggang ngayon. Mas okay nang tawagin akong madamot, maarte o OA kaysa turuan ng anak ko na normal lang pala siyang matulog sa sahig para lang walang gulo. Mas pipiliin kong maging kontrabida sa kwento kaysa maging nanay na nanonood lang habang sa sahig inilalagay ang anak niya.